Ilang taon nang nakalipas, inilipat sa iglesia namin si Sister Xiaoji para tulungan ako sa mga tungkulin sa pamumuno. Sa paglipas ng panahon, nalaman ko na sa kabila ng pagiging bata, maganda ang kakayahan niya at mahusay siya. Isinagawa niya ang katotohanan ng magkaproblema at itinuon ang paghahanap sa prinsipyo nito. Hindi ko siya mapantayan pagdating sa kakayahan o abilidad sa paggawa. Talagang hinangaan ko siya at naramdaman kong may talento siya. Minsan sa pagpupulong ng mga kapwa manggagawa, tinanong ako ng leader kung may mga tao ba sa iglesia na naghanap sa katotohanan at may mataas na kakayahan. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mga kalakasan ni Sister Xiaoji. Kalaunan, inimbita siya ng leader sa isang pagpupulong ng mga kapwa manggagawa at hiniling sa kanyang pumunta rin sa mga sumunod na pagpupulong. Unti-unti akong nagsimulang maging hindi komportable. Iniisip ko na ako lagi ang dumadulo sa mga pagtitipon at sa akin tinatalakay ng leader ang gawain ng iglesia. Ngayon si Xiaoji ang pinapapunta niya at gusto niyang ituon ang pagsisikap niya sa pagsasanay sa kanya. Kung alam ko lang, hindi ko na sana siya pinuri. Pakiramdam ko nakalimutan na ako at napag-iwanan dahil sa kanya. Mas lalo pang sumama ang loob ko. At isang ideya ang tahimik na nabubuo. Na sana ilipat siya sa ibang grupo. Hanggat hindi kami magkasama, di ako magmumukhang mas mahina. At baka sa akin talakayin ng leader ang mga bagay-bagay. Pero alam kong hindi na uli ililipat agad si Sister Xiaoji. Pakiramdam ko noon para bang may mabigat na dumidiin dito sa mismong puso ko. Hindi lang yon, hindi ko rin gustong sumuko. Palihim kong inaral ang mga salita ng Diyos, binasa ko, kinabisado at pinagbulayan yon para malampasan ko siya sa pagbabahagi at patunayan ang sarili ko. Pero mali ang mga motibo ko. Ginagawa ko to para sa katayuan, kaya hindi ko taglay ang gawain ng banal na espiritu. Hindi ko maunawaan o malutas ang anumang mga problema. Minsan, 2 sister ang napili bilang mga diakono ng iglesia. Hindi raw sapat ang naunawaan nilang katotohanan para lutasin ang problema ng iba sa pagpasok sa buhay. Ayaw nilang tanggapin ang posisyon. Pagkarinig nito, naisip ko, anong mga salita ng Diyos ang maibabahagi ko para malutas ang kanilang kalagayan. Para makita ng lahat na mas magaling ako kay Sister Xiaoji. Nang matapos magsalita ang mga sister na yon, binasa ko agad ang mga salita ng Diyos saka ako nagbahagi. Pero gusto ko lang magpasikat at tingalain ako ng ibang tao. Hindi upang payapain ang sarili ko sa harap ng Diyos at hanapin ang katotohanan para makita ang ugat ng problema. Nabigo tuloy ang pagbabahagi ko sa kanila. Nakakailang na makita silang nakaupo at di sumasagot. Nang mga oras na yun, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Tapos nagsimulang magbahagi si Sister Xiaoji tungkol sa kabuluhan ng paggawa sa aming tungkulin. Ibinahagi ang karanasan niya at tungkol sa kalooban ng Diyos. Naiyak sa pagkaantig ang mga sister at nagpasyang tanggapin ang tungkulin yon. Nakaramdam ako ng pagkainis nang makita ko ang mga kapatid. Tinitingnan nila ng may paghanga si Xiaoji. Inayunan ako ng lahat bago pa siya dumating. Pero agad na niyang nakontrol ang lahat matapos niyang sumali sa iglesia. Pinahalagahan siya ng leader at tiningala siya ng mga kapatid. At hindi ko siya mapantayan kahit mas matagal akong naging leader. Inalala ko kung anong iniisip nila sa akin. Sasabihin kaya nilang wala akong realidad ng katotohanan na pinagmukha ko lang siyang mahusay kung ikukumpara. Kinain nito ang isipan ko noong mga panahong iyon. Pakiramdam ko kinakalaban ako ni Sister Xiaoji at nakaramdam ako ng inggit sa kanya. Minsan iniisip ko na sana mapaalis ko siya sa iglesia namin na pareho kaming makikinabang. Pinag-isipan ko ito ng husto pero wala akong mabuong anumang plano. Mas nalayo ako sa Diyos at nahuhulog na sa kadiliman ng aking espiritu. Walang liwanag ang mga pagbabahagi ko at hindi ko matulungan ang iba sa kanilang mga problema. Araw-araw ko pa rin ginawa ang tungkulin ko pero nahirapan ako at nasasaktan. Inilapit ko sa Diyos ang kalagayan ko sa isang panalangin. Hinihiling sa Kanya na patnubayan ako na maunawaan ang kalooban Niya. Nabasa ko ang mga salitang ito mula sa Diyos. Bilang mga pinuno ng iglesia,
dapat ninyong matutuhan kung paano tumuklas at luminang ng talento at hindi mainggit sa may talento. Sa ganon, maayos ninyong magagampanan ang inyong tungkulin, matutupad ninyo ang inyong pananagutan at magiging matapat kayo. Takot ang ilan na maging masikat sa kanila ang iba at mahigitan sila, na nagtatamo ng pagkilala habang sila naman ay kinaliligtaan. Dahil dito inaatake at ibinubukod nila ang iba. Hindi ba ito pagkainggit sa mga may talento? Hindi ba ito makasarili at masama? Anong klaseng disposisyon ito? Masama ito. Sarili lang ang iniisip, sariling hangarin lang ang binibigyang kasiyahan, walang konsiderasyon sa tungkulin ng iba. At iniisip lang ang sariling interes at hindi ang mga interes ng bahay ng Diyos. Sila'y may masamang disposisyon at hindi sila mahal ng Diyos. Amen. Talagang nasaktan ako ng mga salita ng Diyos. Inilantad nito kung ano ang tunay kong kalagayan. Nang makita ang kakayahan at pagbabahagi ng sister ko, na pinahahalagahan siya ng leader at tinitingala siya ng iba, nainggit ako at nilayuan ko siya. Gusto kong iwanan niya ang iglesia namin. Hindi ko isinaalang-alang kung paano yun makakaapekto sa gawain ng iglesia. Wala akong ipinakita, kundi kalupitan, naging makasarili at kasuklam-suklam ako. Wala akong normal na pagkatao. Paanong hindi masusuklam ang Diyos sa paggawa ko ng tungkulin sa ganoong paraan? Naiwala ko ang patnubay ng banal na espiritu at nahulog sa kadiliman. Yun ang matuwid na disposisyon ng Diyos. Oo nga. Kaya nanalangin ako sa Diyos. Hinihiling sa Kanya na patnubayan ako na pakawalan ng katayuan ko. Magsabuhay ng normal na katauhan at gumawa ng mabuti. Tapos nabasa ko ang salita ng Diyos. Isaalang-alang mo ang kalooban ng Diyos at matatrato mo ng patas ang iba. Magrekomenda ka ng isang tao nang malinang ang kanyang mga talento at makakadagdag siya sa talento sa bahay ng Diyos at nang magawa mo ng maayos ang gawain mo. Naging matapat ka na kung gayon sa pagganap ng iyong tungkulin. Magandang gawa ito sa harap ng Diyos. Ganitong konsyensya at katuwiran ang dapat taglayin. Amen. Mas lalo akong nakaramdam ng pagsisisi at pagkakonsyensya. Gusto ng Diyos na mas maraming naghahanap ng katotohanan ang bumangon at makipagtulungan sa Kanya. Oo, tama. Leader nga ako pero wala sa puso ko ang nais niya. Nang makita ko ang ganoong tao na gumagawa sa iglesia, bukod sa hindi ako natuwa, nainggit ako at nagalala tungkol sa katayuan ko. Wala akong konsyensya at katuwiran ng isang tao. Hindi ako akma na maging leader. At kinamuhian ko kung gaano ko kamakasarili. Ang paglutas ni Sister Xiaoji ng mga problema sa tulong ng pagbabahagi ay mabuti para sa gawain ng iglesia at sa buhay ng mga kapatid. Dapat ay sinusuportahan ko siya. At natututo mula sa mga kalakasan niya ang makatrabaho siya ng maayos para maisalang-alang ang kalooban ng Diyos. Tama, ganun na. Nang maunawaan ko ang kalooban ng Diyos, nakaramdam pa rin ako ng kaunting inggit nang mapansin ko na sinasang-ayunan ng iba si Sister Xiaoji. Pero nanalangin ako at tinalikdan ang aking sarili. Nagtuon ako sa mabuting paggawa ng tungkulin ko. At itinigil ang pag-iisip tungkol sa kung sino ang tinitingala at nabawasan na ang inggit ko. Salamat sa Diyos. Naghanap ako at nagtalakay ng mga bagay kasama niya at humugot sa lakas niya para kontrahin ang kahinaan ko. At hinanap naman namin ang katotohanan. Naging mas malaya at magaan ang pakiramdam ko. Salamat sa Diyos. Matapos dumanas ng ilang pagbabago, inakala kong bumuti ang likas kong pagiging mainggitin. Ngunit nagulat ako nang maharap ako sa isa pang sitwasyon na nagpakita kung gaano kalalim ang satani kong kalikasan ko. Dapat kong danasin ang maraming paghatol at pagkastigo ng Diyos para malinis. Tama ka. Minsan, pumunta kami ni Xiaoji sa isang pagpupulong kung saan saglit akong binati ng leader tapos tinalakay na kay Xiaoji ang gawain ng iglesia. Naupo lang ako sa tabi. Pakiramdam ko na baliwala ako. At mabilis na sumama ang pakiramdam ko. Tiningnan ko ng masama si Xiaoji. At naghinala ako sa kanya. Inisip kong, kung ganon, mas pinahahalagahan ka ng leader kaysa sa akin. Ikaw ang paborito sa iglesia at sa mga mata ng leader natin. At pinagmumukha kitang mahusay kung ikukumpara sa akin. Narinig ko na isinaayos ng leader na dumalo si Xiaoji ng mga sermon sa ibang lugar at kumuha ng ilang pagsasanay.
Talagang hindi ako natuwa nang marinig ko ito. Bakit gusto niyang si Xiaoji ang pumunta at hindi ako? Talaga bang ganun ako kasama? Hindi ba ako karapat-dapat sanayin? Napahiya ako. Para talaga akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko yun lubos na matanggap. Iniisip na pinagsisikapan ko rin ang tungkulin ko gaya niya. Pero napag-iiwanan ako habang nakikinig siya ng mga sermon. Hindi ako napapansin at anuman ang gawin ko, hindi ko siya mapapantayan, kailanman. Mas sumama ang pakiramdam ko nang mas ikumpara ang sarili ko sa ganoong paraan. At namuhay ulit ako sa kalagayan ng pagkainggit at sama ng loob. Gusto ko nang paghiwalayin kami ng leader sa gawain para mapansin na rin ako. Pagkatapos, nagkasakit ng malala ang asawa ni Sister Xiaoji. Mahirap yun sa kanya. Inaliw ko siya at hinimok na magdasal at hanapin ang kalooban ng Diyos sa pagsubok na yon. Pero hindi ko pa rin mapigilang isipin. Talagang nasa pinakarurok na siya. Pinipino siya at nasa masamang kalagayan. Kaya pagkakataon ko na para ipakita ang sarili ko. Kung mapabuti niya ang kalagayan niya, hindi ko na makukuha ang pagkakataong yon. Sana magtagal para sa kanya ang pagpipinong ito, para makita nilang nagbabahagi siya pag normal ang sitwasyon, pero hindi niya maisabuhay ang salita ng Diyos. Tapos hindi na nila siya gaanong hangaan. Baka makita ng leader na wala siyang realidad ng katotohanan at hindi na siya sanayin. Pagkatapos, tataas ang tingin sa akin ng iba. Hindi ko ganong inisip ang estado ng pag-iisip ko. Hinayaan ko lang na lumipas yon. Isang araw, ilang sister ang nagtanong tungkol kay Xiaoji dahil sa pag-aalala at sinabi kong may pinagdadaanan siya. At kahit maganda ang pagbabahagi niya, naging negatibo siya sa pagsubok at kulang sa tunay na tayog. Hindi ako mapalagay matapos nasabihin ko yon sa mga kapatid. Pinalalaki ko ang mga bagay para hatulan at hamakin siya. Pero nang makita kong pinaniwalaan ng mga sister ang sinabi ko, palihim din akong natuwa. Naisip kong hindi na nila gaano nga hangaan si Sister Xiaoji. Pero nang makita ko siya kalaunan, kahit talagang naghihirap siya noon at umiiyak, tuwing nagdarasal, hindi niya yon hinayaang makahadlang sa tungkulin. Hindi ko maiwasang bahagyang makonsensya. Habang nahaharap sa ganong pagsubok, magiging mahirap na hindi magdusa. Ipagdarasal ko siya kung may pagkatao talaga ako at gagawin ko ang lahat para tulungan siya. Oo. Pero anong ginawa ko? Nakonsensya ako sa ginawa ko sa kanya. Lumapit ako sa Diyos sa panalangin, sinasabing, "O Diyos ko, masyado po talaga akong naiinggit. Hinatulan at hinama ko si Sister Xiaoji para malampasan ko siya. Nagsaya pa ako sa kalungkutan niya. At hinihintay ko siyang maging negatibo. Wala akong pagkatao. Diyos ko, patnubayan niyo po ako para malaman ang katiwalian ko at makalaya sa satanikong disposisyon." At nabasa ko ito sa mga salita ng Diyos. Kapag nakikita ng ilang tao ang isang tao na mas magaling, pinipigilan nila siya. Nagsisimula sila ng tsismis o gumagamit ng immoral na paraan para hindi sila hangaan ng iba. At walang ibang tao na mas magaling kaysa sa iba. Ito ang disposisyon ng kayabangan at pagmamagaling. Ito'y buktot, mapanlinlang at tuso. Walang makapipigil sa kanilang makamtan ang mga layo nila. Sa ganitong paraan sila nabubuhay ngunit iniisip nilang mabubuting tao sila. Gayunman, may takot ba sila sa Diyos? Sa kalikasan, hindi ba't ginagawa lang nila ang gusto nila? Isinasaalang-alang ba nila ang mga interes ng pamilya ng Diyos? Iniisip lamang nila ang sarili nilang damdamin at maging ang kanilang sariling mga layon, anuman ang mawala sa gawain ng pamilya ng Diyos. Hindi lang mayabang at mapagmagaling ang ganitong tao, makasarili sila at nakamumuhi, walang pakialam sa layunin ng Diyos. Ang mga taong ito ay walang pusong may takot sa Diyos. Walang kahihiyan nilang ginagawa ang lahat ng mga gusto nila nang walang nadaramang pagsisisi, anumang pangamba, anumang pagkabagabag o pag-aalala nang hindi iniisip ang magiging bunga.
Ito ang madalas nilang ginagawa at kung paano sila palaging kumikilos. Ano ang mga kahihinatnan na hinaharap ng ganitong mga tao? Magkakaproblema sila, hindi ba? Sa mas magaang salita, ang mga gayong tao ay napakamainggitin at may napakalakas na paghahangad para sa pansariling kasikatan at katayuan. Sila ay napakamapanlinlang at taksil. Sa mas masakit na pananalita, ang mahalagang problema ay ang mga puso ng gayong mga tao ay wala ni katiting na takot sa Diyos. Hindi sila takot sa Diyos, sila raw ang pinakamahalaga at tinuturing nila ang sarili nilang mas mataas sa Diyos at sa katotohanan. Sa puso nila, ang Diyos ang pinakahindi nararapat, banggitin at pahalagahan. At wala rin siya sa kanilang mga puso. Masasabi ba ninyong masama ang ganitong uri ng tao? Anong uri ng tao ang hindi gumagalang sa Diyos? Mayabang ba siya? Ang ganitong tao ba ay si Satanas? Anong mga bagay ba ang hindi gumagalang sa Diyos? Bukod sa mga hayop, kabilang dito ang mga demonyo, si Satanas ang arkanghel at ang mga nakikipaglaban sa Diyos. Amen. Amen. Ang pagbabasa ko nito ay talaga namang tumama sa puso ko. Ganon akong uri ng tao. Alam kong magaling si Sister Xiaoji. Hinanap niya ang katotohanan. Pero nang makita kong gusto siya ng leader at ipapadala pa siya sa pagtitipon, bigla akong nalito. Pakiramdam ko na aagrabyado ako at hindi ko yun matanggap. Nainggit ako at nagalit ako sa kanya. At gustong-gusto ko na ilipat siya ng leader. Nang siya'y mahina at nasasaktan sa kanyang pagsubok, kumilos ako na parang tinutulungan ko siya. Pero nagsaya ako sa paghihirap niya. Gusto kong maging negatibo siya para makuha ko ang atensyon ng lahat. Hinatulan at talagang hinama ko pa siya sa harap ng ibang tao para iangat ang sarili ko at nang sa gayon ako naman ang mapansin ng mga kapatid. Maraming taon akong naniwala sa Diyos pero wala akong paggalang sa Kanya. Nainggit ako at gumawa ng mga hindi makatuwirang bagay para lang protektahan ang katayuan ko. Kasuklam-suklam ako at talagang malisyoso. Napagtanto ko rin na napakakitid ng utak ko, banidoso, masama at mababaw. Anong kaibahan ko kay Satanas? Si Satanas lang ang hindi makatagal na makitang maging maayos ang mga bagay at gustong maging negatibo ang mga tao, malayo sa Diyos at ipagkanulo siya. Tama. Malinaw na kumikilos ako bilang tagasunod ni Satanas. Ginagambala ang gawain ng iglesia. Pinahihina ko ang bahay ng Diyos at kinakampihan ko si Satanas laban sa Diyos. Gayunpaman, maraming beses kong inisip ang sarili ko. Wala akong realidad ng katotohanan at wala akong panama kay Sister Xiaoji. Lagi akong nakikipagpaligsahan para sa katayuan. Napakamapagmataas ko at wala akong kamalayan sa sarili. Sa puntong yon, kinamuhian ko ang sarili ko at ninais na makalaya sa aking satanikong disposisyon. Nabasa ko ito sa mga salita ng Diyos matapos yon. Ang ugat ng pagsalungat at pagkamapaghimagsik ng tao laban sa Diyos ay ang katiwalian niya dahil kay Satanas. Dahil sa katiwalian ni Satanas, manhid na ang konsyensya ng tao. Siya'y immoral na, may masasamang naiisip at paurong na mga pananaw. Bago gawing tiwali ni Satanas, likas na sumusunod ang tao sa Diyos at sa mga salita ng Diyos na narinig niya. Siya ay likas na may maayos na katinuan at konsyensya at may normal na pagkatao. Matapos gawing tiwali ni Satanas, pumurol at pinahina ni Satanas ang orihinal na katinuan, konsyensya at pagkatao ng tao. Sa gayon, nawala niya ang kanyang pagkamasunurin at maging ang kanyang pag-ibig sa Diyos. Nalihis ang katinuan ng tao, naging katulad na nang sa hayop ang kanyang disposisyon. At nagiging mas madalas at matindi ang pagiging mapanghimagsik niya sa Diyos. Ngunit hindi pa rin ito batid ni kinikilala ng tao at basta na lamang siyang sumasalungat at naghihimagsik. Ibinubunyag ng mga pagpapahayag ng katinuan, kaunawaan
at konsyensya niya ang disposisyon ng tao. Dahil wala sa ayos ang kanyang katinuan at kaunawaan at sukdulan ng pumurol ang kanyang konsyensya, kaya mapanghimagsik laban sa Diyos ang kanyang disposisyon. Kung hindi mababago ang katinuan at pananaw ng tao, imposibleng mabago ang disposisyon niya. At ganoon din ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung hindi maayos ang katinuan ng tao, hindi niya maaaring paglingkuran ng Diyos at hindi siya akmang gamitin ng Diyos. Amen. Tinulungan ako nitong maunawaan na palagi akong nagre-rebelde sa Diyos, nabubuhay sa katiwalian dahil ginawa akong tiwali ni Satanas. Nalubog ako sa mga satanikong prinsipyo at lohi kagaya ng ang bawat tao. Para sa kanyang sarili, bahala na ang iba. Ako ang sarili kong Panginoon sa langit at lupa. Isang lalaki lang ang pwedeng manguna. Iniiwan ng tao ang pangalan niya kahit saan at iba pa. Tinanggap ko ang mga kasabihang ito mula kay Satanas. At ang mga pananaw ko panuntunan sa buhay at katuwiran ay binaluktot. Oo nga. Ginagawa akong mas mapagmataas, masama at walang pagkatao. Kontrolado ng mga lason ni Satanas, ginusto ko lang na maghanap ng pangalan, katayuan at tingalain. Gusto kong mapansin ako ng lahat at ayaw kong malampasan ako ng kahit na sinong tao. At sa tuwing may nakakagawa nun, hindi ko mapigilang makipagpaliksahan sa kanila. Kung hindi ko malampasan ng iba, maiinggit ako o magagalit para maabot ang layunin ko. Wala akong ipinakita kundi ang mga satanikong disposisyon ng kayabangan, panlilinlang at kasamaan. Ipinahayag kong ginagawa ko ang tungkulin ko, pero ang totoo ginagawa ko yun para sa sarili ko. Gumagawa ng masama at lumalaban sa Diyos. Tama. Naisip ko ang mga antikristo na pinaalis. Nainggit sila at sumama ang loob sa naghahanap ng katotohanan o nagmamahal sa kalooban ng Diyos. At Renatong parang tinik sa kanilang tagiliran ang nagsisilbing banta sa kanilang katayuan. Mapaniil sila at mapanikis at gusto pang mapatalsik ang iba sa iglesia. At nang sa ganoon, maaari na silang maghari. Sa huli ay napaalis silang lahat sa iglesia dahil sa paggawa ng kasamaan. Hindi ako mapanikis o gumagawa ng kasamaan gaya ng mga antikristo. Pero mainggitin ako at kontrolado ng mapagmataas at masamang kalikasan. Ibinukod ko pa at hinatulan si Sister Xiaoji para mapanatili ang katayuan ko. Nasa landas ako ng isang antikristo na laban sa Diyos. Totoo yan, tama. Walang kinukonsinting pagkakasala ang disposisyon ng Diyos. Kung hindi ako nagsisi, tatanggihan at aalisin ako ng Diyos. Tama. Talagang yun ay nakakatakot para sa akin. Alam kong pinoprotektahan ako ng Diyos gamit ang kanyang paghatol. Kung hindi ako magninilay ngayon. Baka sa huli ako magsisi pag nakagawa na ako ng masama. Oo nga. Talagang naantig ako habang pinagbubulayan ang kalooban ng Diyos. Nanalangin ako sa Diyos, handang magsisi at magbago. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Nabasa ko ang mga salitang ito ng Diyos sa aking mga devosyonal. Para sa inyong tumutupad sa tungkulin, gaano man kalalim ang pagkaunawa mo sa katotohanan, kung nais mong pumasok sa katotohanang realidad, isipin mo ang mga interes ng sambahayan ng Diyos sa lahat ng ginagawa mo. At bitiwan ang iyong mga hangarin, individual na layon, mga motibo, reputasyon at katayuan. Unahin mo ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Ito ang pinakamaliit na dapat mong gawin. Kung hindi ito magawa ng taong gumaganap sa tungkulin niya, paano masasabing ginagampanan niya ang tungkulin niya? Hindi ito pagganap sa tungkulin. Dapat mo munang isipin ang interes ng Diyos, ang interes ng bahay ng Diyos at ang kanyang gawain. At unahin ang mga bagay na ito. Saka mo lang maaaring isipin ang katatagan ng katayuan mo o ang tingin sa'yo ng iba. Bukod pa riyan, kung kaya mong tuparin ang iyong mga responsibilidad, gampanan ang iyong mga obligasyon at tungkulin, isantabi ang iyong mga hangarin, mga layon at motibo, at ikonsidera mo ang kalooban ng Diyos. At inuuna mo ang mga interes niya at ng kanyang sambahayan. Kung gayon, pagkaraang danasin nito, madarama mong magandang mamuhay ng ganito, mamuhay ng diretso at tapat, hindi hamak o walang silbi. At pamumuhay na makatarungan at marangal kaysa pagiging makitid ang utak o salbahe. Tama. Madarama mong ganyan dapat mamuhay at kumilos ang isang tao. Unti-unti, mababawasan ang hangarin mong bigyang kasiyahan ang sarili mong mga interes. Amen. Hindi magkapareho ang mga tungkulin, may isang katawan. Bawat isa'y ginagawa ang tungkulin nasa kanyang lugar at ginagawa ang makakaya.
Para sa bawat siklab may kislap ng liwanag at naghahangad na lumago sa buhay at ako'y masisiyahan. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Naunawaan ko mula sa mga salita ng Diyos na pinagpapasyahan niya ng mas maaga ang kakayahan ng lahat at ang papel na gagampanan nila. Oo. Hindi tayo maaring makipagtunggalian para sa mga bagay na yon. Kapag mas magaling ang iba, kapag pinasya ng Diyos na maging damo ako, hindi puno, dapat akong maging piraso ng damong yon at masayang isakatuparan ang papel na yon. Tama yan. Ayoko nang makipagtunggalian sa iba para sa katayuan. Gusto kong pakawalan ang makasarili kong pagnanasa. Unahin ang mga interes ng bahay ng Diyos. Amen. At gawin ng mabuti ang tungkulin ko sa balanseng paraan. Yun lang ang paraan para mabuhay sa liwanag. Oo. Tama siya. Ganun na nga. Nagtapat Tama siya. ako sa mga sister tungkol sa katiwalian ko at humingi rin ng tawad kay Sister Xiaoji. Nang malaman niya ang mga intensyon at gawain ko, hindi niya ako sinisi, bagkus nagbahagi siya para tulungan ako. Talagang naantig ako sa ginawa niya. Salamat sa Diyos. Kinamuhian ko rin na wala akong pagkatao at sinaktan ko siya. Kalaunan ay nanalangin ako sa Diyos para itigil ang paghangad sa katayuan at gawing mabuti ang tungkulin ko. Salamat Amen. sa Diyos. Salamat sa Diyos. Bumalik si Xiaoji mula sa biyahe niya mahigit 1 buwan ng kalaunan at binahagi ang natutunan niya sa mga pagtitipon. Nakapagpapatibay at kapakipakinabang ang pagbabahagi niya. Pero nang makita ko ang iba na masigasig na nakikinig, ay nagkaroon na naman ako ng hindi komportableng pakiramdam na yon. Naiinggit at nakikipaglaban na naman ako para sa katayuan. Kaya agad akong nanalangin sa Diyos para isantabi ang sarili ko. Naalala ko ang isang bagay na narinig ko sa isang sermon, na ang makatuwirang taong naglilingkod sa Diyos ay hindi maiinggit. Bagkus ay hahangarin na mas mapabuti ang iba para mas maraming makatulong sa pagbabahagi ng pasanin ng Diyos. Siya ay magagalak kapag nakakamit ng Diyos ang isang tao. Amen. Lumago siya at natuto ng mga bagay mula sa biyahe niya para makinig sa mga sermon at kaya niyang diligan at tulungan ng iba. Mabuti ito para sa pag-unawa ng lahat sa katotohanan at magdadala rin ito ng aliw sa Diyos. Tama. Oo, tama siya. Kailangan kong matuto mula sa Kanya at humugot sa Kanyang kalakasan sa tungkulin ko. Iyon ay mahalaga. Amen. Nang nanalangin ako at tinalikdan ang sarili ko sa ganoong paraan, mas gumaan ang pakiramdam ko kalaunan. Salamat sa Diyos. Ano man ang iniisip ng mga kapatid at anumang posisyon ko sa iglesia ay hindi na importante para sa akin. Oo, tama. Huminahon lang ako, nakinig sa pagbabahagi niya at tinanggap ang kaliwanagan. Nagtrabaho akong kasama niya para hanapin ang mga prinsipyo ng katotohanan. Salamat sa Diyos. Sa gawain naming magkasama matapos yon, nang makita ko ang leader na may tinatalakay sa kanya, ayos lang yun sa akin at hindi ako nakaramdam ng inggit. Isa itong malaking ginhawa para sa akin. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Personal kong naranasan na mas magaan at kagalang-galang ang pakiramdam ko kapag binibitawan ko ang aking pagkainggit at nakapagsabuhay ako ng isang wangis ng tao. Amen. Nagbago ako ng kaunti. Lahat ay dahil sa paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos sa kaligtasan ko. Salamat sa Diyos. Talaga. Ito ang pagliligtas ng Diyos. Napakagaling talaga naman.